the feet of Jesus, lay them down. Give it all, give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys. Give them all, give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never said you'd only see sunshine. He never said there'd be no rain. He only promised us a heart full of singing. That's the very thing that once brought pain. Ibigay natin kay Jesus. Give them all, give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys. Give them all, give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Surrender it to Jesus. Give them all, give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys. We surrender it to you, Lord. Give them all, give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Yes, He will turn your sorrows into joy. Give them all to Jesus, lay them down, 'cause He will turn your sorrows into joy. He will turn your sorrows into joy. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Sa joy sa aming mga puso, Panginoon, kapag kami nagpupuri sa iyo. Hallelujah. Now let us rejoice because the Spirit of the Lord is here with us today. Amen? Amen. Hallelujah. Let's dance, clap, and sing for Jesus. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. The Spirit of the
strength sa buhay na ito, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. We worship your name. We bow down in your throne, Panginoon. And we welcome your Holy Spirit today, Panginoon. Dwell in us, Panginoon. Let us feel your presence this morning, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. Yes, Lord. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. Your
joy na binibigay ng iyong presensya sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. At nakilala ka namin. And Lord, we will make you known sa buong mundo, Panginoon. Yes, Jesus. Thank you for the Holy Spirit, Lord. Thank you for your presence. Thank you for your love, your grace, Panginoon. Let us sing it with worshipful hearts. Sing with me. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you sa pagpaparamdam ng iyong presensya, Panginoon. You are more than enough for us, Lord. Jesus Christ is more than enough. Yes, Lord. We worship your name, Jesus. To be with you, Panginoon. We seek your presence today. Yes, Lord.
every sorrow, Panginoon. Because you are enough for us, Panginoon. We will declare, we will sing again, the cross before us and the world behind us. Hindi na tayong lilingon muli, patuloy tayong maglilingkod, magsisilbi at susunod sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Let's declare, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Lift your voices, cross the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, 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 no turning back. Yes, Lord, we praise your holy name, Jesus. We worship you, Father. We come and bow down in your throne, Panginoon. Thank you for your Holy Spirit. Thank you sa pagpaparamdam ng iyong presensya ngayon. We come today, Panginoon, with worshipful hearts. Meron kanya-kanyang kabigatan, Panginoon. Nangangamba kami sa patuloy na pagtaas ng presyo, Panginoon. Meron kaming mga mahal sa buhay, Panginoon, na may dinadalang sakit, Panginoon. At meron kaming mga kapatiran na nawalan ng trabaho, Panginoon, in these difficult times, Panginoon. We claim and cling to you, God, na hindi mo kami pababayaan. You will never leave us nor forsake us, Panginoon. Napatunayan na namin ang inyong faithfulness and goodness sa lahat ng seasons ng aming buhay, Panginoon. And we know, Lord God, na ikaw lamang, Panginoon, sapat na, Panginoon. We fix our eyes on you, Panginoon. We will never turn back. We will continue to follow you. Preach the gospel upang ang ibang tao rin, Panginoon, maramdaman ang sarap ng iyong pagmamahal, ang iyong biyaya, Panginoon, na walang kapantay, na umaapaw na grasya, Panginoon. Salamat, Panginoon, kasi nakakilala kami sa iyo, Panginoon, na meron kaming Diyos na pinaglilingkuran na hindi nagbabago, Panginoon. And Lord, sa aming pagsimula ng aming worship service, Lord, binubuksan namin ang aming puso at isipan na tanggapin ang iyong katuruan ngayon, Panginoon. Lord, anoint your servant, Panginoon, na magdadala ng iyong salita, Panginoon. And we will embrace, Panginoon, ang iyong katuruan, Panginoon. Prepare our hearts and minds, Panginoon. We praise and glorify your name, Jesus. We ask all of this through Christ our Lord. Amen. Hallelujah. Okay lang, makakadaan. Magandang umaga po sa lahat. Praise God, I was so blessed. Thank you, worship team. Sapagkat sa simula pa lang po ng awitan, ang imbitasyon is give it all to Jesus. So ano po ba ang mga dapat na ibigay natin kay Lord sa araw na ito? Nais kong imbitahan dito sa harap yung may mga gustong ibigay kay Lord. Yun ba ay problema? Pangangailangan? Mayroon ba bang pasasalamat na gustong ibigay sa Panginoon? If you want to give your thanksgiving offering to the Lord, lapit po kayo dito. May gusto ko bang dalhin sa Panginoon na pangangailangan? Meron po ba sa atin na may pangangailangan? Kung sino po yung meron napakalaking pangangailangan, actually kahit maliit, nais ng Panginoon, dalhin natin sa Kanya sa umagang ito. Meron ba? Mayroon bang member na yung family na may pangangailangan? Kaya ka naririto. Punta ka po dito sa harap. Come on. Yes.
mayroon kang nais dalhin sa Panginoon. Isa sa kapatid natin, si Ronald, ay nagtitake ng licensure exam, teacher's exam. At isataas po natin siya, okay? Sige po, mga kapatid, anyone na may pangangailangan, yun man ay pangangailangang physical, kung may sakit at karamdaman ka, pangangailangang pinansyal, kung kailangan mo ng sapat na provision. Lalo na sa mga panahon ngayon, di ba? Meron ka bang pangangailangan na pag-ibig, pagmamahal? Okay? Ayan, sige po. Pangangailangan ng trabaho, kapayapaan. May mga pangangailangan ba tayong kapayapaan? Pag-ibig, pagmamahal, direksyon, karunungan, katalinuhan para sa ating mga gawain sa business. Ayan. Ano ang gusto mong, what do you want to give to Jesus today? Because the invitation is open. Anyone can come and can bring or can give something to Jesus. Whether it is pain or joy, yun man ay thanksgiving for the blessings, or if you are asking for blessings. Open po ang ating harap. One more, last call. Nais po natin imbitahan ang sino man sa ating kalagitnaan that you want to give something to Jesus. Ito na lang ba, mga kapatid? So nais ko po tayong lahat na naririto. Taas po natin ang ating mga kamay sa Lord. Because when we give something to Jesus, we open our hearts and we say, Lord, gusto ko po ibigay sa iyo to. Or Lord, salamat kasi binigyan mo na ako. Pero mayroon pa akong mga needs na gusto ko pa rin humingi. Alam niyo po ang ating Diyos, siya yung Diyos na hindi madamot. He always wants to give. Siya po ang Diyos na laging gustong magbigay. At alam natin, mga kapatid, nais ng Diyos humingi din tayo sa Kanya. At times, akala natin, alam na ni Lord ang kailangan ko, hindi na kailangan humingi. Pero alam niyo po, para sa isang ama o isang ina, paglalambing po ng anak ang sabihin, Mami, Daddy, Inay, Tatay, kailangan ko po ng ganito. And God is honored when we ask something from Him. Hallelujah. Dakilang Diyos, kami po'y lumalapit sa iyong harapan. Nagpapakumbaba, nagpapasalamat sa imbitasyon sa oras na ito. Salamat sapagkat nangusap ka sa amin. Sinasabi mo na we can give it all to you. Lord, ang dami-dami po namin gustong dalhin sa iyo. Mga sama ng loob, mga galit, mga sakit at karamdaman sa aming mga katawan, mga nagpapahirap sa aming puso, mga pangarap na hindi natutupad, mga kahilingan na hindi pa namin nakikita o natatanggap ang mga kasagutan. Maging provisions, Lord, lalo na sa panahon ngayon na lalong pahirap ang buhay. Alam namin, Lord, kahit hindi kami humingi, kusa mong ibibigay. Pero sinasabi rin sa iyong salita, ang sabi mo, Panginoon, sa Proverbs, Panginoon, na delight yourself in the Lord, or it is in Psalms, that delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kami ay magalak at lumapit sa iyo sapagkat ibibigay mo ang mga pangarap ng aming puso. Narito ang iyong mga lingkod, mga anak. May mga desires po sila sa kanilang mga puso. Hindi man namin
Hindi ko man alam kung ano ang lahat ng iyon. Pero Lord, salamat sapagkat hayag sa iyo, sa iyong mga mata, ang pangangailangan ng bawat isa. Salamat sapagkat ang iyong pangako, if we ask, Lord, you will give. If we seek, we will find. Lord, maraming salamat sapagkat when we call, you will hear us. Naririto kami with the assurance, Lord, na anuman ang ibigay namin sa iyo, anuman ang isuko namin sa iyo, meron kang ibibigay na mas maganda at mas karapat-dapat upang mag-glorify ang iyong pangalan. Sa oras na to, Panginoon, as a congregation, tinataas po namin si Ronald sa iyo. Siya po ay nasa kalagitnaan ng kanyang pagtitake ng exams. Licensure exams para sa teachers, Panginoon. Alam namin, Lord, everything is in your hands. Lord, we pray na ang iyong banal na spirito ang magpahayag kay Ronald. Bigyan mo siya, Panginoon, ng karunungan na nanggagaling sa iyo. Bigyan mo siya, Panginoon, ng presence of mind. Bigyan mo siya ng sharp memories. Panginoon, ang kanyang kanyang na-review. Lord, alam namin, Lord, na ang result ng exams na to ay manggagaling sa iyo. Hindi ito, ang resulta ay hindi manggagaling sa mga santo o santa, hindi mga manggagaling sa mga panata, hindi manggagaling sa panalangin namin, kundi manggagaling sa iyo sapagkat ikaw ang may kasagutan sa aming mga pangangailangan. Lord, we pray for confidence para kay Ronald. Ano man ang pains or hurts na nasa kanyang puso, alisin mo, Panginoon, ang kanyang pag-aalala. Bigyan mo siya, Panginoon, ng full trust and confidence in you na hindi mo po siya ipapahiya. Ngayon pa lang tinatanggap na namin ang tagumpay sa kanyang pangarap. Naniniwala kami, Lord, ng pagiging teacher ay bahagi ng plano mo sa kanyang buhay. Kaya ikaw ang magbibigay sa kanya ng tagumpay sa examinations na ito at maging salamat din sa inihahanda mong trabaho, teaching job para kay Ronald, O Lord. Panginoon, salamat sapagkat alam namin na kami bilang mga kapatid, nagkakaisa sa panalangin at nagpapasalamat na kami sa tagumpay ngayon pa lang. Pagpalain mo po ang kanyang ama at kanyang ina, maging ang kanyang ate. Nawa sa iyo sila nakatingin, sa iyo sila humihingi ng tulong. Lord, we pray, bigyan mo sila ng gift of faith to believe and to trust you, Jesus. At kung sino man po sa aming kalagitnaan ang may sakit at karamdaman, Lord, we pray, Panginoon, na mangusap ka sa bawat isa sapagkat at times, oh God, or oftentimes, you would speak to us through our pains and through our illnesses. Sa mamamagitan ng mga sakit at karamdaman, ipinapahayag mo sa amin ang iyong kapangyarihang magligtas at kapangyarihang magpagaling. Kaya sino man po sa amin ang may sakit at karamdaman, Lord, ang dalangin namin, magpahayag ka. We pray that you would reveal yourself to each one of us in a way, oh God, that we will receive a personal revelation of your power, of your majesty, and of your work in our lives. Salamat, Lord, sapagkat alam namin ang kagalingan at ang himala na ipagkakaloob mo at pinagkaloob mo na sa marami sa amin. Ito, Panginoon, ang magpapasimento, magpapadikit ng aming relasyon sa iyo, because we will always remember that you have healed us, that you have saved us, and you have healed us, so that we can bring honor and glory to your name, upang magamit mo kami sa paglilingkod sa iyong kaharian, Panginoon.
O Lord, ang dalangin namin, dagdagan niyo pa ang aming pananampalataya. And I just declare health, healing, and deliverance in the name of Jesus. We believe na ang mga sakit at karamdaman ay gawa ng kaaway sapagkat nais ng kaaway na kami pasakitan. Subalit sa pamamagitan ng mga latay mo, Panginoong Jesus, kami pinagaling mo na. We have so many testimonies of divine healing. Ikaw lamang ang tanging nagpapagaling. Maaari mong gamitin ng mga doktor ang mga medisina. At kung may mga gumagaling man dahil sa mga faith healers or dahil sa mga manggagamot na hindi galing sa Panginoong Jesus, Lord, ang dalangin namin, palayain mo kami sa mga ganung klaseng pananaw. Sapagkat, Panginoon, you have proven over and over again na ikaw lamang ang divine healer. Ikaw lamang ang may kapangyarihan na magpagaling sa amin, Panginoon. And I speak even the resurrection life of Jesus. Panginoon, you have the power to strengthen our bones. You have the power to restore our organs. And you have the power to strengthen our immune systems, oh God. Lord, sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus, may kumpletong kagalingan. Hallelujah. At sa mga kapatiran na nangangailangan ng trabaho, sa mga kapatiran na hindi sigurado ang mga provisions sa pang-araw-araw. Di ba nga, Panginoon, mula sa hindi mauubos mong kayamanan, kami ay iyong pagpapalain at kami ay babahaginan mo ng iyong kayamanan. At ang dalangin namin, Lord, na sa pagbibigay mo sa amin ng kaginhawaan at ng abundance and prosperity, keep our hearts faithful in giving our tithes and offerings to you. Lord, ang dalangin namin that we will not allow the enemy to steal from us the blessings that you have given us. Lord, salamat sapagkat ang divine favor ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. Ikaw ang nagbibigay ng mga opportunities, ikaw ang nagbibigay ng mga clients, ikaw ang nagko-close ng mga deals, Panginoon. Hindi dahil magaling kami, pero dahil magaling ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Hallelujah. Salamat, Lord, sapagkat palagi mong pinapatunayan sa amin. Ikaw talaga ang Diyos na tapat magpakailan pa man. And Lord, we pray for wisdom sa mga nag-iisip ng business, sa mga hindi alam kung anong gagawin na next steps, Panginoon. Lord, ang dalangin namin, Panginoon, ay karunungan, the gift of wisdom, the gift of understanding, and word of wisdom and word of understanding and even discernment shall be given upon us, your people. Lord, salamat din sapagkat ikaw ang palaging nag-iingat sa amin. Even when there are times when you allow us to be hurt. Hindi mo nais na masaktan kami. But at times you allow it to happen so that we can hear your voice, so that we can make decisions, and so that we can commit our lives to you. Kaya salamat pa rin sa mga lessons na binibigay mo sa amin, Panginoon. Subalit nakikita namin, ikaw ang Diyos na tapat, na mag-ingat. Ikaw ang Diyos na laging nag-iingat, even as you are the God who always provides. And we are so blessed with your presence in our lives, in our families, and even in this church. Be glorified, O God, as we pray all these things in Jesus' name. Amen and amen. God bless po bawat isa. Salamat sa Panginoon sapagkat lagi pong isang kasiyahan at kagalakan na tayo'y makadulog sa presensya ng Panginoon. As a pastor, it is my joy and privilege to bring your needs before the Lord.
And it is in this place that we have seen so many miracles. Amen? Ang Diyos po natin ay mabuti, magpakailan pa man. Amen. And so, welcome back sa ating church. Ang church po natin is our spiritual family. No? This is where our spirits are being nurtured. Dito po tayo pinapalakas at pinadadalisay, pinapatibay upang maging matagumpay po tayo sa ating mga buhay. Amen? Yes. So, I would like to invite all of us para po basahin ang ating scripture reading. Tayo po tayong lahat at basahin po natin ito. I would like to ask all the men to read verses 1, 3, 5, and 7. 7 pala sabay-sabay tayo. Tapos ang mga women or the girls, together with the girls, ang verses 2, 4, and 6. Okay? Lahat ng kalalakihan, go! Women? Natanggap niyo na ba ang banal na spirito? Sumampalataya kayo. Sumagot sila, hindi nga namin narinig may tinatawag na banal na spirito. Okay, parang ang hina ng boses ng men, ah. Okay, women, kababaihan. Amen. 5. At nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang banal na spirito. Nakapagsalita sila ng iba't ibang wika, hindi nila natutunan. At may mga ipinahayag silang mensahe mula sa Diyos. Lahat po tayo, 12 lalaki silang lahat. Pinagpala na po ng Panginoon ang kanyang salita. Please be seated. Ayan. Okay. So, ang ating pong topic today is experiencing Jesus Christ as the baptizer with the Holy Spirit and fire. Ang ma-experience, sa Tagalog ang experience, ang maranasan si Jesucristo bilang tagapagbautismo ng banal na spirito at apoy. Okay? So, mga kapatid, sa ating pong binasa, okay, balikan natin yung binasa natin, ano? Si Pablo ay nagpunta sa Corinth. Habang si Apollos nasa Corinth, dinalaw po siya ni Pablo. Si Pablo po ang discipler ni Apollos, ano? At ang tanong, ano ang tanong ni Pablo? Kasi may mga kapatiran na po sa Corinto. May church na sa Corinto. May mga mananampalataya na. May mga Christians niya sa Corinto. At ang tanong ni Pablo, ito po, pag nagkikita-kita tayo, anong tinatanong natin? Hello, kumusta ka na? May asawa ka na ba? May mga anak ka na ba? Right? Diba? Kumusta ka? So, ano ang tanong ni Pablo? Ano yan dyan? Ano yung tanong niya? Natanggap nyo na ba ang banal na spirito nung sumampalataya kayo? So, ito pong mga church, parang ito, church tayo. Tapos may dumating. Ang tanong niya, natanggap nyo na ba? Tanong natin, ano yun?
Ano yung mga tinatanggap natin na libre? Ayuda. Sino dito ang driver? Kasi mga driver daw ay bibigyan ng 5,000 ng DSWD, tama? So, kung mga drivers, ang tanong ay, natanggap mo na ba? O tatanggap ka ba kaya ng ayuda na 5,000 pesos? No? O kung ikaw ay, ano pa ba yung inaasahan natin tanggapin? Sa June, natanggap mo na ba ang mid-year bonus? Sino dito nag-expect ng mid-year bonus? Si Brother Gilbert lang yata, no? Ikaw, Kai, may tatanggapin ka bang mid-year? Wala, ha? Christmas bonus. Ayun. So, yung mga tinatanggap, yung natanggap nyo na ba? May tatanggapin kaya ako? Di ba? Pero ito pala, this is an essential question. Sa bawat Christian, ang essential question ay, natanggap mo na ba ang banal na spirito ng sumampalataya ka? Ano ang sagot mo? Personally, no? Kasi sabi po dito, ang sagot po naman, remember, the question was directed to the Christians, to the church members ni Apollos. Si Apollos yata ang pastor dito eh. So tinanong yung members ni Apollos, natanggap nyo na ba ang banal na spirito when you believed? Nung naging Christian kayo, natanggap nyo na ba? Ano ang sagot nila? Chorus po. Chorus ang sagot nila. Hindi nga namin alam. Basahin natin. Yung may feelings. Hindi nga namin narinig na may tinatawag na banal na spirito. Parang, ano yun? Hindi nga namin narinig. So seemingly, si Apollos, hindi pa niya naturuan ang kanyang miyembro na meron palang Holy Spirit, no? Bagamat si Apollos ay isang matalinong pastor, dinisciple yata siya ni, sino yun? Aquila and Priscilla, no? Tapos ni Apostle Paul. Pero hindi pa niya naituro yung banal na spirito. Okay. Essential yan. Mga kapatid, are you a Christian? Are you a disciple of the Lord Jesus Christ? Gaano nakatagal kayo sumampalataya? Nagbilang na si Ria. Ilang taon na Ria? No? So, maaring matagal na. O maaring last week lang, no? Ang sagot nila, hindi nga namin narinig na may tinatawag pala na banal na spirito. It was an honest answer, no? Honest lang po ang mga Corinthian believers. Hindi nila narinig. Ibig sabihin, wala nangaral. Walang nagsabi na kailangan pala ang banal na spirito. Okay? So, ito po ang topic kasi natin is experiencing Jesus as baptizer. Okay. Bakit mahalaga ang baptism of the Holy Spirit? If this is essential, bakit? Bakit kailangan? Diba? So, sabi dito, why the baptism of the Holy Spirit matters most today? At dito po sa nakuha kong visual na to, sabi dyan may mga points. The baptism of the Holy Spirit happens the moment you believe in Christ. It immerses you into His death, burial, and resurrection. So, tama naman po yan. No? Bagamat, yung first point, maaring sa atin sa Foursquare Church, it's not, hindi yan siya, automatic. Because in some churches, or in most churches, ang Holy Spirit baptism
is an automatic experience na pag na-born again ka, kasunod nun, baptized ka na rin sa Holy Spirit. Okay? So let me clarify that. Sa doctrine po natin sa Foursquare, ito po, hindi lamang to doctrine, but also by experience. Most of us in the Foursquare Church, and hindi lang sa Foursquare, may mga denomination na tinuturo din ito. Okay? So para sa atin po, experiencing Jesus as Savior is different from experiencing Jesus as baptizer with the Holy Spirit. Okay? So, meron pong mga pagkakaiba yan. At sabi ko nga, by experience, iba po ang experience. Di ba, katulad niyan, halimbawa, ako ay may asawa, tapos may single. May mga bagay sa taong may asawa na hindi mo ma-explain sa single, right? Kasi may experience ang may asawa na hindi pa na-experience ng single, right? So, ang experience po is something that I cannot explain or even demonstrate. Kasi ang experience na yan ay personal and private. Okay? So, tingnan po natin, okay, sapagkat sa atin pong experience, magkaiba po yung experience, yung ma-experience mo si Jesus as Savior is one thing, but experiencing Jesus as baptizer is another thing. Okay? Like in my case, na-born again ako, teenager pa ako. Like, before ako nag-19. So, 18. Okay? At, wala pang nagturo sa akin about the Holy Spirit. Pero, yung spiritual parents ko, ang nag-share sa akin ng gospel, binigyan sila ng Lord ng wisdom that kailangan kong ma-experience agad ang baptism with the Holy Spirit. So alam niyo po ba, na born again ako, na-experience ko si Jesus as Savior. And like, after 2 weeks, na-experience ko naman po si Jesus as baptizer. So it was 2 different experiences in my case. At hindi lang po sa akin, I mean, for most of us here, na mga nanggaling talaga sa Foursquare Church, talagang magkaiba yan, right? Brother Bong and Brother Gilbert, magkaiba talaga yan. No? So, pero most of us na nanggaling sa ibang groups, hindi natin yan napapansin. Okay? Pero anyway, mga kapatid, meron akong kaibigan, one of my best friends. She has been a Christian, parang 10 years old pa lang siya nung siya ay naging Christian. Very young, and she really loves the Lord. Okay? Nabaptize lang po siya sa Holy Spirit after 50 years. No? After 50 years. And I was so blessed. Dito sa bahay na to, nagkakaroon kami before ng tinatawag namin URS, na kung saan we invite our members to join the seminar, and then at ang culmination nun, ang pinaka-highlight is they receive the baptism with the Holy Spirit. At itong kapatid natin na ito, she's in Alaska now, she was baptized after 50 years. You see? So maaring ma-experience mo to, mayroon naman pong naboborn again, and then immediately nababaptize sila. Pero magka-separate na experience. Okay? Meron naman pong after 50 years. Yung iba naman po after like few days, few months, or few years. Pero ang nais ko lang ipaalala sa lahat na ang baptism with the Holy Spirit
is different from experiencing Jesus as Savior. Very nice ang presentation. Na-bless tayo sa shinare ni Kai last Sunday. Napaka-detailed, napakalinaw ang kung paano natin ma-experience at ano ang kahulugan ng experience natin when Jesus becomes our Savior. Amen? At napakahalaga sa atin ng experience na yun, right? It is something that we treasure. It becomes part of our lives na when na born again tayo. Okay? So, pero sa atin po, sa Foursquare Gospel, our church is an international church. The Foursquare Gospel is being preached in the whole world. Di po ba? So, makikita po natin na ang four Gospels, ang apat na katotohanan about Jesus ay pinapangaral natin. Number 1, Jesus is the Savior. Number 2, Jesus is the baptizer with the Holy Spirit. Number 3, Jesus is the divine healer. And Jesus is the coming King. He is the King in heaven now, but is coming back for us. So ito pong pananampalataya na to, o itong itinuturo natin, ito yung tinatawag na foundational eternal truths. Ito po ay scripturally sound and active. This is happening until today. The Foursquare Church started in 1924. Okay? And it is already 2026. More than 100 years na napatunayan na ito po ay scripturally sound and active. At ito pa nga kapatid is a personal, this can be experienced personally by every believer today. Amen? Yes. Okay, so we are doing this for us to better understand kung ano po ang kinaaaniban natin, anong simbahan ang ating pong where we belong, para may confidence po tayo. Okay? So, isa po ang sabi po natin, actually, parang kung titingnan natin ang Foursquare Gospel, you preach first Jesus as the Savior. Pangalawa, baptizer agad. It is the second essential truth that every person should know, should accept. So, ito pong teaching na ito, makikita po natin sa ang four gospel writers, si Matthew, si Luke, si Mark, at si John. Ang Bibles ba ninyo ay mayroon ng Matthew, the gospel according to Matthew, to Luke, to Mark, and John? Lahat po sila, they introduced Jesus as the baptizer with the Holy Spirit and fire. Very strong po ito. Okay? So let's read this. Ano po ang sabi sino po ang nagsasalita dito? Si John the Baptist. Okay? Ang sabi niya, let's read, I baptize you with water for repentance. But he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Very strong declaration from four gospel writers that Jesus Christ will be the one who will baptize you and me with the Holy Spirit and fire. Mga kapatid, very essential, no? Jesus, inintroduce ni John, unang inintroduce ni John si Jesus as the Savior who will
the Son of God who will save you from your sins, the Savior of the world, ang tagapagligtas ng buong mundo. At ang pangalawang declaration ng gospel writers, si Jesucristo na tagapagligtas, siya rin ang magbabautismo sa iyo sa banal na spirito and fire. Okay? So, ang isa po, actually po, ang Holy Spirit has different symbols. At ang isang simbolo po ay fire. Okay? Fire. Okay? So, mamaya, there's another symbol of the Holy Spirit na i-mention ko. Okay. Para mas maunawaan natin, okay, ang distinctions of experiencing Jesus as Savior and experiencing Jesus as baptizer. Okay? So, ito po, nakikita ba natin ito? Let us pray. I pray that the Holy Spirit will speak to our hearts and make this an easy teaching na maging bahagi po to ng buhay natin. Ito ay mga katotohanan na dapat alam ng bawat taong ligtas, ng bawat Kristiyano particularly. Okay? So, Jesus as Savior and Jesus as Baptizer. Tingnan po natin ang primary action. Experiencing Jesus as Savior, ito po'y nangangahulugan ng regeneration. Okay? New birth ang tawag yan. Or simply we call it the born-again experience. So, nung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, anong steps doon? Na-convict ka, tapos nag-confess ka ng sin mo, inamin mo na makasalanan ka, at nagkaroon ng tinatawag na conversion. Na dati, hindi mo naman pinapansin yan si Jesus, pero ngayon na-realize mo, si Jesucristo lang pala ang tagapagligtas. Okay? Marami po sa atin mga tao, nagsisimba tayo or lumalapit tayo kay Jesus for blessing. Aminin na po natin ang katotohanan, gusto natin umunlad ang ating buhay. Tama? Marami po, kahit ako, when I first came to Jesus, ang dahilan ko, gusto kong maging maunlad ang aking buhay. Sawang-sawa na ako sa kahirapan. Ayaw kong manatiling mahirap. Tama? Kasi alam niyo po, ang dami nating nagsisikap tayo, nagtinda, magtrabaho ng sobrang pagtatrabaho kasi gusto natin maging maunlad ang buhay. Hindi naman masama yon. Sapagkat, alam niyo pa, ang kahirapan talaga sa daigdig na ito, resulta lang po yan ng kasalanan. Tama? Side effects po ng kasalanan ng kahirapan sa daigdig na ito. Kaya when we come to Jesus at kilalanin natin siya ay tagapagligtas, una niya tayong ililigtas ang kaligtasan ay sa kasalanan. And of course, ang kasalanan na nagdala ka ng kahirapan, ng sakit at karamdaman, mga kapatid, marireverse po. Okay? Kaya naniniwala ako na lahat ng taong lumalapit sa Panginoon na mahirap ang buhay ay uunlad din po. Amen? Hindi tayo mananatiling mahirap. Kaya dapat lagi tayong lumalapit sa Panginoon. Hindi lamang gusto natin dahil gusto natin ng pera. Ang hahanapin natin ang blesser. Ang Diyos is the one na nagbi-bless. Wag lang po yung blessing ang ating hanapin. Maliwanag ba yan mga kapatid? Yes. So, pag tinanggap mo si Jesus as Savior, ang naganap sa buhay mo ay na-born again ka. Nagkaroon ng regeneration. Nagkaroon ka ng bagong pagkatao. Diba? Ang sino man na nakay Kristo ay nagiging isang bagong nilalang.
Na-experience niyo ba yan? Sino po ang naka-experience yan? Parang wala akong nakikita. Si Jiki, talagang kitang-kita kay Jiki na siya isa ng bagong nilalang. Sapagkat yung dating buhay niya na sinira at winasak ng kasalanan, nagkaroon ng pagbabago. So yan ang tunay na born-again experience. Ang tunay na born-again ka, na born-again experience ka, eh yung dati ay sugarol ka, or addict ka, or dating babaero ka, tapos nagbago ka. Bakit? Na-born again ka kasi. So, ang luma mong pagkatao ay nawala na. Ikaw ay isa ng bagong nilalang. Ayun yung mga dramatic ang buhay. Pero mayroon naman simple lang ang buhay. Hindi naman sugarol, hindi naman babaero. Pero, alam niyang makasalanan siya. Kahit mukha kang mabait, pero sa loob, ang katotohanan, ikaw ay makasalanan. At na-born again. Amen? Yun. So, ito naman, pag baptizer, ano naman po ang nangyayari? Okay. Pag na-experience mo si Jesus as baptizer, ang action po sa buhay mo niyan ay immersion. Para kang, ibinabad. Para kang ibinabad sa tubig. Or para kang napaligiran ng apoy. Kaya ang experience po dyan ay empowerment. Experience of being filled. Para kang napuno, no? Napuno ka, tapos nag-overflow ka pa. Okay? So yun, yung role ng Holy Spirit. Dito po, pag na-born again ka, the Holy Spirit will live inside of you. Okay, maliwanag ba yan? Kung na-born again ka na talaga, ang Holy Spirit ay nakatira na sa loob mo. Ang katawan mo ay naging templo na ng Holy Spirit. Pero pag nabaptize ka sa Holy Spirit, binaptize ka ni Jesus ng Holy Spirit, ano po ang nangyayari? Ang Holy Spirit na nasa loob natin, nag-overflow. Okay? Nag-activate kasi siya. No? Hindi lamang para nakatira. Meron na mga taong nakatira sa bahay, pero wala lang, nakatira lang. Iba yung nakatira na naglilinis, nagluluto, kasi nagfa-function siya. Marami pong Kristiyano nakatira ang Holy Spirit, pero yun lang, nagiging mabait ang tao, nagiging mapagmahal, nagiging pasensyoso, pero hindi siya nag-share. Okay? So nakita natin na kayo po, kasi po, kapag tinanggap mo si Jesus as Savior, what happens? Ang resulta po nun, nagkakaroon ka ng malinis na puso. Nakakatanggap ka ng eternal life. You became a child of God. Nakuha natin? Can you see yourself dito sa right side? Nakikita nyo ba yan? Kung nakikita mo yan, then truly, you are born again. Okay? Na-experience mo si Jesus as Savior. Ang salvation po, ang timing po niyan, ay immediate. Kung na-born again ka ngayon, na-born again ka ngayon. No? Hindi yun, maghihintay ka pa ng 1 week bago ka. Kasi ang pagbabago, hindi ikaw ang magbabago sa iyong sarili. Di ba? Brother Chiki, nagsikap ka ba na mag-stop Di ba hindi? It was the power of God. Okay? At sabi dito, ang focus po, if you experience Jesus as Savior, the focus is inner character. Pagbabago ng character, ng katangian. Okay? At ito po yung tinatawag natin, the first work of grace. Ito ay biyaya ng Diyos. Ito po'y gawa ng Diyos sa buhay mo. Na kahit hindi ka mag-effort, the only thing na gagawin mo is manampalataya.
maniwala. And the rest, si Lord na ang gagawa. Okay ba yan? Now let us check kung na-experience mo na ba si Jesus as baptizer. So, ang primary action ni Jesus as baptizer, yung para ma-experience mo na ikaw ay na immersion, para kang ibinabad sa, para kang inilagay sa swimming pool. Diba? Yung parang sumisid ka sa ilalim ng swimming pool o ng dagat. At ang action po doon, nagkaroon ka ng power. Ina-empower ka. Okay? So, and then yung feeling mo na punong-puno ka. Na pag na-experience mo to, sobrang something, parang may bagay na punong-puno ka at nag-overflow. Okay? So, sabi po dyan, ang role ng Holy Spirit is, the Holy Spirit is upon you and you are overflowing. Okay? Ang resulta po nito, power to witness. You receive spiritual gifts. Okay. So kanina, nakaranas ka lang ng naging malinis na ang pakiramdam mo, eternal life ka na, anak ka na ng Diyos. Pero, pag nabaptize ka sa Holy Spirit, yun yung nagkaroon ka ng power to witness. Yung sinishare mo na si Jesus sa iba. Yung nagtuturo ka na. Ikaw ay meron na ng compassion sa mga lost. Yung mga hindi pa born again. Gusto mo, ma-born again din sila. That is the work of the Holy Spirit. At ang timing po nito, sabi dyan, pwede itong kasabay ng salvation, or it could be days after, months, or even years after conversion. Okay? At ang focus nito is outward power. Okay? So sino yung parang hindi ko pa masyado na experience yan, no? I think most of us, most of Christians, hindi pa na-experience yung baptism with the Holy Spirit. Okay? Because hindi nga masyado yan ngayon pinag-uusapan din sa mga simbahan. We don't openly teach this. Okay? So, at ang tawag po dito sa experiencing Jesus as baptizer, this is the second work of grace. Again, this is not what you do, or this is not because nagbigay ka ng maraming pera, or dahil mabait ka, or dahil masipag ka, kaya ka nabaptize sa Holy Spirit. Okay? This is the work of grace. Ito rin po ay biyaya ng Diyos. Ang Diyos din lang po ang gumagawa nito. Ano ang role mo? Manampalataya. You have to believe. Not all Christians believe that Jesus is the baptizer with the Holy Spirit and fire. Hindi po ito major doctrine sa ibang simbahan. Unlike sa atin, sa Foursquare, na ito po ay talagang major doctrine natin ito. So, again mga kapatid, if you believe that Jesus is the Savior, your part is to just believe. Pagdating po sa Jesus as baptizer, your only role is to believe. Do you believe? Do you want to believe? We have to believe because it is in the Bible. Right? So kapag meron, yes Lord, gusto kong maniwala because it is written. Meron po tayong kapatiran. She came from a group, from a church na hindi nagtuturo nito. And dahil siya ay isang taong napakatalino, lawyer siya. So ang tanong ko sa kanya, Tita, do you believe in the baptism with the Holy Spirit? Naniniwala ka ba na si Jesus ang baptizer ng Holy Spirit? Sabi niya, Pastora, I believe it because it's in the Bible. At saka, pag nagbabasa ako ng Book of Acts, lagi kong nababasa yung
Baptism with the Holy Spirit, ano ba yan na baptism with the Holy Spirit? Because in most churches, ang tinuturo lang ay baptism with water. Baptism with water lang. Ang baptism with the Holy Spirit, parang it's up to you. Kung gusto mo maniwala or hindi, okay lang. But, sabi niya, I want to believe it. Gusto kong maniwala dyan kasi ilang beses ko nang nababasa yan. And she came to us and started attending. So she experienced the baptism with the Holy Spirit. Matanda na po siya nung na-experience niya to. I think she was already in her late 70s na. After many years. So you see, it's never too late para ma-experience ang baptism with the Holy Spirit. Okay? So, let's move on. Okay? So, makita po natin. Okay. Ito pong baptism with the Holy Spirit, ang bautismo sa banal na Espiritu, ay promise po ito ng Panginoon. Okay? Ito po'y promise ng Diyos. Promise ni Jesus to para sa lahat. Okay? Ito po'y mababasa natin sa John 7. Let's read this. John 7:38 to 39. Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them. By this he meant the Spirit, whom those who believed in him were later to receive. Up to that time, the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified. Ito po, Jesus promised to baptize every believer with the Holy Spirit. Okay? Sabi ko nga po, ang iba, agad-agad nababaptize. Yung iba, nakalipas pa ng maraming taon, hanggang sa iba pa, more than 50 years bago nila na-experience. But even if it is late, it could be earlier or later. Ang mahalaga, tinutupad ng Diyos, tinutupad ni Jesus ang baptism with the Holy Spirit. Yung sabi ni Jesus, ang water po is another symbol of the Holy Spirit. Ang una kanina ay fire. Ang baptism with the Holy Spirit and fire. Ang immersion doon is actually immersion in fire. No? Can you imagine yourself immersed ka? Pag sinabing immersed, nakababad ka or napapalibutan ka. Di ba pag sinabing immersed in water, ikaw ay nasa gitna ng tubig. Di ba? Ang immersion of the Holy Spirit and fire, can you imagine yourself na ikaw ay meron ng, kumbaga, ball of fire at ikaw ay nasa gitna? Can you imagine that? If you are baptized with the Holy Spirit, actually, ikaw ay napapaligiran ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Fire is a symbol of power. Right? Paano ba powerful ang fire? Ang fire po, nagpo-purify yan. 'Di ba? Sabi nila, ang gold, yan ay pinupurify sa fire para lumabas ang tunay na gold. Para din makain mo ang isang pagkain, kailangan mo lutuin sa fire. Right? Kahit gaano katigas ang isang tao, pag nabaptize siya sa Holy Spirit, lalambot ang puso niya at magbabago ka. Hindi naman nag-effort si Chiki para gusto ko talaga maging mabait, pero hindi ko magawa. No? Ayoko na talaga magsabong, pero hindi ko magawa. Gusto ko pa rin talaga magsabong. Kasi, ang power, alam mo yung power dyan, yung power to resist temptation,
power to resist demonic activities sa ating buhay. Ito po yung na-experience, in my experience, napakahalaga po ng baptism with the Holy Spirit. Sapagkat if you are baptized with the Holy Spirit, ang protection ng Diyos ay nasa iyo. The demonic spirits cannot come near you. Hindi kanya kayang, kahit gusto kanyang patayin, hindi niya magagawa yan. Bakit? Nababalutan ka ng fire ng Holy Spirit. Amen? Sabi sa Bible, si Satan daw is like a roaring lion na gusto niyang wasakin, lapain ang mga mananampalataya. But you know what? Ferocious animals, wild animals are afraid of fire. Kaya pag may mga temptation ng kaaway na feeling mo may gustong sumira at magwasak sa buhay mo, kapatid, if you are baptized with the Holy Spirit, i-declare mo, I am covered with the fire of the Holy Spirit. At hindi ka kayang ibagsak ng kaaway. You have the power. Remember, ang Holy Spirit, ang manifestation po ng Holy Spirit baptism sa iyo ay may kapangyarihan ka. Amen? Kaya sino ang ayaw? Sino ang ayaw ng baptism with the Holy Spirit? Diba? Ayaw mo ba nang ikaw ay baptized with the Holy Spirit and you are covered with power? Sino ang ayaw ng kapangyarihan? Right? So, purihin ang Panginoon. Okay, next. Let's see. Okay? Ito po yung pangako ni Jesus. Bago po siya bumalik sa langit, sabi niya, you will receive power when the Holy Spirit comes to you. And you will be my witnesses. Ang mga tao daw po na mananampalataya ay bibigyan ni Jesus ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Holy Spirit. At tayo daw po ay magiging mga witnesses. Magpapatotoo tayo, sasabihin natin sa mga tao everywhere. Sa Jerusalem natin, sa Judea, kumbaga sa Tagaytay, sa Cavite, sa buong Luzon, and even to the ends of the earth. Grabing kapangyarihan yan, kapatid. Right? At yan po ay pangako ni Jesus sa bawat mananampalataya. Amen? Kailangan mo ba ng power? Alam niyo ba yun, pag gising mo sa umaga, yung parang lambot na lambot ka? No? Yung parang wala kang lakas? Minsan po ang mga Kristiyano ay ganun. Born again na tayo, na-experience na natin ang eternal life, na born again na tayo, may eternal life na tayo. Pero ang problema, hindi pa naman tayo mamamatay. Matapos ka ma-born again, it's okay naman kung mamatay na, kaya punta ka naman talaga sa langit. Ang problema, mga kapatid, hindi ka pa naman agad mamamatay. Mabubuhay ka pa sa daigdig na ito. At para ka maging malakas, para ka maging matagumpay, kailangan mo ng baptism with the Holy Spirit. Sapagkat ang baptism with the Holy Spirit is the empowerment para malakas ka, para malusog ka, para maging matagumpay ka, para mapaglabanan mo ang mga temptations at ang mga atake ng dyablo. No? Dati po, hindi ko yan maintindihan. Pero nung na-experience ko po yun, wow, yun pala. Diba, na-relate ko na before na nung ako po ay na-born again, very young pa ako. So, alam mo yun, binubuli ako ng mga tiyahin ko, ng mga kamag-anak ko. Dahil alam nila malamya ako, alam nila na ignorante ako, napaka-naive ko. So, parang feeling nila, ay, naku, ang batang ito, madali lang tumaloko. Or, wala, tagahugas ka lang ng pinggan dyan. Kumbaga, dependent ako sa mga tiyahin ko, sa mga kamag-anak ko.
But when I was baptized with the Holy Spirit, ang batang malamya, ang batang mahiyain, ang batang parang walang kinabukasan, I started rising up. And that was because of the baptism with the Holy Spirit. Na-remember ko po na ako po na-baptize sa Holy Spirit. Ang reason po ng soul winner ko, sabi nila, Milet, kailangan mong mabaptize sa Holy Spirit kasi aalis na kami, maiiwan ka, pero gusto namin magtagumpay ka sa iyong Christian life. So, nabaptize ako sa Holy Spirit, and the first evidence na nabaptize ako sa Holy Spirit, alam niyo po, I felt something inside, parang may bumubulwak na kapangyarihan. Na-experience ko yung from out of my belly came rivers of flowing water. Parang mayroon po ng lumabas na kapangyarihan sa akin. The Holy Spirit who was inactive, Holy Spirit na nakatira lang sa akin, nag-activate po siya at nakaranas ako ng power ng Panginoon. I started praying, I started speaking in tongues, hanggang sa naglalakad ako pa uwi, I was still, parang nag-speaking in tongues ako na may music. Parang praying in the Spirit something. At hindi ko pa rin yun naintindihan because wala naman nagturo sa akin. No? But anyway, I may not have understood everything, but I experienced the power. And up to this day, even sa mga panahon na parang mahirap ang buhay, I always come out victorious. Bakit? Because of the Holy Spirit. The enemy has tried so many times to destroy my life sa pamamagitan ng sakit at karamdaman, sa pamamagitan ng mga tao, sa pamamagitan ng circumstances. But never po ako nag-give up. Hindi dahil malakas ako. Pinagtagumpay po ako ng Lord. That is because I was immersed. I was covered with the fire of the Holy Spirit. And that is what I pray na ma-experience ng bawat isa sa inyo. Amen? Yes. So let me show you this, okay? The fruit and the gifts of the Holy Spirit. Pag na-experience natin si Jesus as Savior, no? Ang fruit of the, ma-experience po natin ng fruit of the indwelling of the Holy Spirit. Pag na-born again tayo, the Holy Spirit lives inside of us. Ang Holy Spirit po ay tumitira. Kaya tayo na-born again, kasi na-born again, ang dating dead spirit ay nagkaroon po ng muling buhay. The Holy Spirit gave life, nagbigay ng buhay sa ating dead spirit, kaya na-born again ka. Kaya ito pong 9 gifts, 9 fruit of the Holy Spirit ay may experience mo. Take note. So, if you have experienced Jesus as Savior, then you will experience love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Siyam. Nakikita niyo ba yan sa inyong buhay? Yung dati masungit ka, pero medyo hindi na masyado. No? O yung dating wala kang pasensya? Yung dating laging magulo ang pakiramdam mo? Ngayon may kapayapaan ka na. At habang lumalago ka sa pananampalataya, mas magiging, alam nyo yung bunga, hindi naman agad yan bunga. It starts with flower muna, di ba? Flower muna. Ang fruit of the Spirit, nagsisimula muna yan mag-flower. And tapos, may bunga na, hindi pa naman agad nakakain yung bunga kasi hilaw pa yan. Yan po ay hihinog. That is the time na yung fruit of the Spirit becomes so, naging bahagi ng buhay mo na ibang pakiramdam mo. Yun talagang ang pagbabago po ay hindi naman agad-agad, right?
So, ang pagbabago po could be gradual. Maaring ito ay paunti-unti. Pero ikaw mismo ay makakapansin yan. Right? So, as you experience Jesus as Savior. Ang pagliligtas po ng Panginoon, remember na, naligtas na ako nung 10 years ago. No? Ang kaligtasan po ay may 3 tenses niyan. You have been saved, you are being saved, and you will be saved. So ngayon, ang present, God is still saving us. No? Nagpapatuloy po. Ang work of grace ay hindi one time, big time. Hindi po. Ang work of grace po is a journey. Ito po'y bahagi ng ating paglago. Naunawaan po ba natin? Is it becoming clearer to us? Ang next po, Jesus as baptizer. Pag na-experience po natin si Jesus as baptizer with the Holy Spirit, yung makakatanggap po tayo ng gifts of the Holy Spirit. Okay? Overflowing tayo with the Holy Spirit. Remember, outward po ang focus nito. So ano yung mangyayari? Pwede kang mag-speaking in tongues or mag-singing in the Spirit. Bibigyan ka ng gift of interpretation, prophecy, wisdom, knowledge, discernment, gifts of faith, gifts of healings, and working of miracles. Alam niyo po, very exciting. Nakikita ba natin? Exciting po yung gifts of the Holy Spirit. Why? Because the gifts of the Holy Spirit, ito yung gagamitin mo to minister to people. Ito yung gagamitin mo para sa ibang tao. Maaring sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga kaibigan mo. But good news, bago mo yan magamit sa iba, sa iyo muna. Right? So, you will experience the speaking in tongues, the praying in tongues, na magpapalakas ng, it edifies your spirit, lumalakas ang spirito mo. Yung interpretation, na nai-interpret mo ang pag nagbasa ka ng Bible, may mga nauunawaan ka na dati hindi mo naunawaan. May interpret mo na, tapos yung prophecy, makakatanggap ka ng prophecies. No? So, ang ibang kasi akala nila, lahat yan ay para lang sa ibang tao. Before you can use it to other people, you will experience it first in your life. Okay? Knowledge, makakatanggap ka ng gift of knowledge, gift of discernment. Okay? Gift of faith. Alam mo yun? Alam mong imposible, pero sinasabi sa'yo ng Spirit, just believe. Just keep on believing. Yung hindi ka nag-give up agad. Hindi ka madaling ma-discourage because you have the gifts of the Holy Spirit. Okay? And then, gifts of healing. Okay? May sakit at karamdaman ka, kahit hindi ka magpa-pray over sa pastor, you can get well. Right? Tama ba? Because you have the gift. So kaya pag mag-lay hands ka sa iba, mag-pray over ka sa iba, gumagaling sila. Pero bago ka maniwala na may gift of healing, ikaw muna. Right? Alam niyo mga nanay, napakahalaga ng gift na to. Kasi tayo mga nanay, pag may sakit sa pamilya natin, tayo mga nag-aalala, di ba? So what if nanay ka may gift of healing ka? So yung mga anak mo, bago mo pa malaman na meron silang malubhang sakit at karamdaman, pinagaling na ng Panginoon. Right? Alam niyo po, ang daming mga Kristiyano na nanatili sa kaawa-awang sitwasyon. Bakit? Sapagkat hindi nagagamit ang gifts na binigay ng Panginoon. Pag may sakit at karamdaman ka, lay hands on yourself. Itaas mo nga yung kamay mo, kapatid. Yan. Gamitin mo yung kamay na yan to lay hands on yourself. No? Saan ka may sakit? Kahit sa business mo, you can declare blessings. Hindi yun, tawagin natin si Pastora. No? Hindi ko kayo agad-agad mapupuntahan.
Mga kapatid, experiencing Jesus as baptizer, diyan po tayo bibigyan ng Lord ng kapangyarihan. Spiritual gifts na kailangan natin araw-araw. Not all the 9 you will experience in one day, but many of these gifts can be used several times sa buhay natin. Amen? Gifts of healing. Alam niyo po, as you know, ako po ay 10 years bago ako nagkaanak. Alam niyo po, I lay hands on myself. Nililay hands ko sarili ko. Pag may sakit at karamdaman ako, wala naman ako matatawag na pastor para ilay hands ako, di ba? So, tinatawag ko sarili ko. Para ilay hands ko ang sarili ko. You see? Because the power has been given already. And the working of miracles. Exciting po maging Kristiyano. Boring lang ang maging Kristiyano kapag hindi mo alam kung ano ang benepisyo. You see, experiencing Jesus as Savior, ang daming benefits. Lalo pa, pag may experience mo si Jesus as baptizer, right? As baptizer, just imagine, kahit mga bata na to, kahit mga bata pa sila, if basta lagi silang makikinig, they will be empowered. No? I imagine them na mas magiging powerful sila kaysa sa atin. Kasi ngayon palang nare-receive na nila ang mga ganitong teachings. Okay? So, mga kapatid, you see, experiencing Jesus gives us a balance of character and power. When you experience Jesus as Savior, you experience change of character. Life-changing experience po yun. And it changes your character. Okay? And when you experience Jesus as baptizer, you experience His power. Kasi binibigyan ka niya ng kapangyarihan. And that makes life more exciting. Mas dependent, mas nagiging, yung pananampalataya mo, mas may kapangyarihan. You become an overcomer kahit pa maraming against you. Basta lumakad ka lang nakasama si Jesus, mga kapatid, sigurado po ang ating victory. Amen? So, is everybody blessed na marinig ang katotohanan ito, mga kapatid? Yes. And so, ito po ang ating katotohanan na dapat tanggapin sa araw na ito. Experiencing Jesus Christ as the baptizer with the Holy Spirit and fire. That is for you and for all of us. Hindi lang po yan pang pastora, hindi lang yan para pa sa mga elders and leaders of the church. It is for everyone who has experienced Jesus as Savior. Because hindi pwedeng mauna ang baptism with the Holy Spirit. Kailangan may experience mo muna si Jesus as Savior. Then, kasunod po ang experiencing Jesus as baptizer. So, if your life is boring, if your Christian life is powerless, if your Christian life is just mechanical, that could be because you have not yet experienced Jesus as the baptizer. Amen? Okay. So, sa atin pong pagtatapos, minsan, paano ba mangyari ito? Alam niyo po, hindi kailangan in grande ang pagtanggap ng baptism. You can receive the baptism even in your own room. Habang nagpipray ka, pwede mo sabihin, Lord, i-baptize niyo rin nga po ako ng Holy Spirit. May kilala akong ganon. She has been attending seminars. She has been reading books, listening sa YouTube. Paano matanggap ang Holy Spirit? Ang dami niya nang itatinan. Until one day, nasa loob lang siya ng kwarto, sabi niya, Lord, naniniwala ako
na ikaw lang ang baptizer ng Holy Spirit at nais ko po mabaptize. I believe and I want to receive the baptism with the Holy Spirit. And she was baptized. You see? But even today, if you desire to be baptized with the Holy Spirit, or if you have already received it, thank God and maybe practice the gift that you have received. Nais kong anyayahan ang nais makatanggap ng baptism with the Holy Spirit, and we will pray and we will ask. Pwede ba? Sino pa ang gustong ang nabaptize na? I would like to request, tumayo muna ang mga nabaptize na sa Holy Spirit. Okay? Yes. At kung hindi pa tayo nabaptize, tayo na rin tayo. At tayo'y mananalangin. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. I-check mo ang puso mo. Naniniwala ka ba? Na si Jesus. Ikaw, na-experience mo na ba si Jesus as your Savior? You say amen? Amen. Ngayon, ang tanong, gusto mo bang ma-experience si Jesus as baptizer with the Holy Spirit? Yes, sabihin mo, Lord Jesus, naniniwala po ako sa iyo na ikaw lamang ang baptizer with the Holy Spirit and fire. Yes, close your eyes at itaas mo yung mga kamay sa Panginoon. Ang pagtaas po ng kamay ay pagsuko ng ating mga buhay sa Panginoon. Kung ang kamay na yan ay naninigarilyo or gumagawa ng mga kasalanan, ibig sabihin, kailangan mo isuko sa Panginoon. Okay? Itaas po natin, sabihin natin, Panginoong Jesus, sinusuko ko po sa iyo ang aking buhay. You are my Savior. Salamat po sa pagliligtas mo sa akin. Sa araw na ito, nais ko po ipahayag ang aking pananampalataya na ikaw lamang ang nagbabaptize sa Holy Spirit and fire. Panginoong Jesus, sa araw na ito, puspusin niyo po ako, punuin niyo po ako na iyong banal na Espiritu, sapagkat nais ko po ma-receive, matanggap ang fruit, ang gifts of the Holy Spirit. Hayaan mo po, Panginoon, na ang iyong kapangyarihan ay mag-manifest sa aking buhay. Sa araw na ito at sa mga susunod na araw, Panginoon, tulungan niyo po ako, saliksikin niyo po ang puso ko, katagpuin niyo po ako, maging intense sa puso ko ang desire na ako ay mapuno ng iyong banal na Espiritu. Hallelujah! Sabihin po natin, Panginoong Jesus, naniniwala po ko. I believe that you are the only baptizer with the Holy Spirit and fire. Punuin niyo po ako. Punuin niyo po ako. Puspusin niyo po ako ng iyong kapangyarihan. Hallelujah! Hallelujah! Sabihin po natin, Hallelujah! Hallelujah! Yes, Jesus! 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 Pour out your Spirit upon each one of us. Let your Holy Spirit overflow in our lives today, in our hearts today. Overflow us, O God. Immerse us in the fire of your Holy Spirit. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang manifestation ng iyong kapangyarihan ay maramdaman, maranasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, even though there could be some who still have doubts and fears, but Lord, thank you that you can understand us, Lord. And I pray, O God, na ang
desire na to for the baptism of the Holy Spirit ay maganap sa mga susunod na oras o araw sa bawat isa na nakakapakinig ng mensaheng ito. Katagpuin niyo po ang bawat isa sapagkat ang hinaangad po naming baptism ay magdadala ng kapangyarihan sa aming mga buhay. At ang iyong kapangyarihan ay magmamanifest in signs and wonders and miracles sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala sa araw na ito. As we pray in Jesus' name, Amen and Amen. Amen. Good afternoon po sa bawat isa po. Yung verse po na napili ko para po sa ating offering is 1 Corinthians 16:2. On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up so that when I come no collection will have to be made. So sabi po dun sa verse na yon, this verse reminds us that giving is not meant to be random or forced. It is meant to be intentional and planned. God call each of us to set aside something according to how He has blessed us. Giving is our way of acknowledge Him that everything we have comes from Him. When we give today, we are not simply placing money in the offering. We are expressing gratitude, trust, and worship to God. Whether the amount is big or small, what matters most is a heart that honors to the Lord. So as we pray our offerings, let us give faithfully, willingly, and with thanksgiving, knowing that God uses that we give to bless His work and reach others. So pray po tayo. Thank you, Lord, for your goodness and for providing everything we need. As we give our offerings today, we offer them to you with grateful hearts. Teach us to give faithfully and joyfully, according to the blessings you have been given us. Lord, bless every giver and use these offerings to support your work and spread your word. May everything that is given today bring honor and glory to you. In Jesus' name we pray, Amen. Tawagin natin sa harap si Jamila for our special number. Palakpakan po natin.
Ayan, so para naman po sa ating announcement. So, ayan, para po sa mga youth, meron po tayong youth event, Aguhon. So, sa March 28 po to, 8 a.m. to 12 noon. Gaganapin po ito sa Emmanuel Haven Farm, Mendez. And then, mamaya po, meron din po tayong youth fellowship para po sa mga youth. So, wag po muna kayong uuwi. And then, para naman po sa mga UFM, meron din daw po kayong fellowship after service. Sa taas daw po kayo. Ano yan? Ikaw na mag-explain. Ayan, good morning po sa ating lahat. So ngayon naman po, syempre magko-closing po tayo pero hindi pa po matatapos ang ating fellowship po with one another. So ayan po, let's all stand po and let's close po in prayer. Lord Heavenly Father, Lord, maraming salamat po, O God, sa oras na ito, Lord, sa araw na ito, na ibinigay niyo sa bawat isa, O God, that we are here, Lord, sa church, Lord, to hear your words, O God. We are free, Lord, to meditate on your words, O God. Maraming salamat po, Lord, sa blessing and sa lessons po, Lord, na aming natutunan ngayong araw na ito, Lord. That truly we are continually experiencing, Lord Jesus, as our baptizer of fire and the Holy Spirit, O God. And Lord, sa aming patuloy pa po na pagsasama-sama, Lord, sa mga fellowship po, Lord, kayo po ang patuloy na sumama sa amin, sa aming pag-uwi, O God, sa mga babiyahe, Lord, sa mga magdadrive, Lord. And kayo po ang patuloy na mag-ingat sa amin, O God. Cover us with the precious blood of Jesus, O God. Na kami po ay makarating, Lord, sa aming bawat tahanan, O God, ng safe and sound and na may peace and joy po na nanggagaling sa inyo, O God. And Lord, madala po namin ito and gamitin niyo po kami as a blessing, Lord, sa lahat po ng tao na aming makakasalamuha, O God. Maraming salamat po. We have felt your love and kami rin po, Lord, binibigay po, rin po namin ang aming pagmamahal sa inyo, O God. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so bali po ang may pagkain po tayo dito, pero parang yung mga couples doon sa taas, yung mga mag-asawa, yan. So, parang UFM, ano po, with their wives. Tapos we have lunch for everybody. God bless po and see you next week, next Sunday.